Sa video nito, ituturo sa inyo kung paano mag-return at ma-refund yung pera natin sa binili natin na item sa may TikTok. So, punta lang tayo sa TikTok. Tapos, click nyo yung shop sa may ibaba. Sa itaas, merong orders. I-click nyo yan. Tapos, makikita na natin dito yung orders natin. I-click lang natin yan yung pinakauna kasi yan yung i-return ko. Power Floss Teeth Cleanser Dental kasi hindi naman siya effective. Sa ibaba ng 109, may nakalagay dito na request return or refund. I-click natin yung button na yan at ganito lalabas. Sa pag-return, what is the issue with your concern? So, lagay mo lang, package wasn't received, missing product or accessories, product doesn't match description, package or product is damaged, product is defective or doesn't work, wrong product was sent, at suspected counterfeit. So, nakadepende dyan kung ano yung pipindutin mo sa reason kung bakit ibabalik mo yung item. So, ito na lang sa akin, product doesn't match description. Tapos, sa ibaba, add a message. Ilagay mo lang kung bakit gusto mo i-return yung item na binili mo sa my TikTok. So, sabi dito sa akin, RTS, I want to return this item to the seller because the item is not worth the price. So, depende na rin sa inyo kung anong reason nyo, pwede nyo dyan ilagay. Next nyan, i-click nyo yung camera na icon, tapos hanap tayo dito ng picture ng item. After nyan, magantay na lang tayo ma-upload. So, ayan, nakapag-upload na. Tapos, i-click na natin yung continue. So, ito yung next. Hanap tayo dito. I-drop off natin yan sa may JNT. Wala po tayong babayaran. Or pwede rin tayo mag-self-arrange sa pagbalik ng item. So, malapit sa amin yung JNT, kaya drop off na lang natin. Kasi tingin ko sa may self-arrange ikaw magbabayad ng shipping. E dito na tayo sa may JNT, i-drop off lang natin since free shipping na po siya, wala tayong babayaran bilang buyer na i-return natin yung item sa may seller. So, ito yung refund details, return method, drop off, refund method, i-select natin kung ano. Mababalik pa sa atin yung 147 tsaka 38 na shipping na binayaran. So, click lang natin yung select refund method. GCash na lang, pwede rin kayo refund gamit yung bank account. So, i-click lang natin yung GCash para mabilis. Ililink lang natin dito yung GCash number natin. Ilagay nyo lang dyan yung GCash number nyo at i-click yung submit. So, ayan na link na natin yung GCash number natin. I-click na natin yan, yung confirm. So, ito na, naka-display na dito yung mga refund details natin. Ang mababalik po sa atin ay 147 pesos. I-click na natin yung submit. After your request is approved, bring the item to the drop-off location within 5 days. Kapag hindi na yan na-return within 5 days, makakancel po yung request natin. Sa pag-track kung nasa na yung item na ni-return natin, may kita natin dyan sa may request initiated, seller review, awaiting return, received by seller, tapos refund issued. Kapag may refund issued na, magantay na lang tayo na mapasok sa GCash number natin yung amount na binayad natin sa item na yon. So, back lang natin, tapos i-refresh para ma-print na natin yung waybill sa i-return nating item. Punta ulit tayo sa my orders, tapos click natin yung item na i-return natin. So, click na natin yan, yung view return label. So, how to return, basahin nyo lang yung step 1, step 2, at step 3. Kapag okay na, click nyo lang yung got it. So, ito na. I-click lang natin yung PDF na yan, tapos i-screenshot kasi yan yung ipapakita natin sa my JNT branch. I-scan po nila yan, tapos ididikit natin sa parcel na RTS or return to seller na item. So, ayan, screenshot ko na. Ang next naman natin gawin is balutin na natin yung item. Ito pala yung item na isa sa oli ko, kung anong itsura niya pagdating, ganun din ibabalik natin syempre. So, ilagyan lang din natin ng bubble wrap. Hindi ko naman sinira yung bubble wrap nila since pwede naman natin siya ibalik. Tapos i-tape na lang ulit. After nyan, meron akong pouch ng JNT. Kung wala kayong pouch, pwede kayong humingi na lang dun. Make sure lang na nalagyan nyo siya ng bubble wrap. So, ayun na, nabalik ko na sa my JNT na return ko na. After 3 days, check na natin yung status kung ano na nangyari sa item. Punta ulit tayo sa my orders. Kasi dyan natin ita-track. Next, click natin yung nireturn natin na item. Tapos ito na, sa awaiting seller confirmation, nag-check na yung request, seller approved, tsaka awaiting return. Next, wait na lang tayo na ma-receive ni seller. Kapag na-receive na yan, mag-aantay na lang tayo ng refund sa ating GCash para bumalik na yung binayad natin sa item. Sa pag-track ng package, i-click nyo lang yung track package, tas makikita na natin dito yung mga pinagdaanan ng parcel. After ilang araw, na-receive na rin ni seller yung binalik natin na item. Ito na, bumalik na sa ating GCash yung 147. You have received 147 pesos of GCash from TikTok Shop.
with message TikTok Shop refund, your new balance is ayan. So ayan na, successful yung return refund natin sa binili natin na item kay seller. Ganun lang po kadali kung paano yung process sa pag-return ng item sa my seller. Mabilis lang din pumasok yung refund sa ating GCash. Kung may mga katanungan ka pa, mag-comment ko lang po sa may comment section ng video na ito. At syempre, mag-follow ka na rin po sa aking YouTube, Facebook, TikTok at Instagram. Hanggang dito na lamang yung tutorial natin sa kung paano mag-return ng refund ng item sa may TikTok. Maraming salamat po sa inyong panonood.